Merong announcement ang TRB nung isang araw na magka-cashless ang NLEX at SLEX. Okay. I'm telling you right now, I've already told TRB to suspend that. Matapos ang kanyang panunumpa sa tungkulin sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw, inanunsyo ng bagong kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon ang ilang plano niya sa kagawaran. Una na rito ang pagsususpinde sa cashless toll collection sa lahat ng expressway na ipatutupad sana simula March 15. Ayon sa kalihim, kakausapin muna niya ang toll operators at iba pang stakeholder ukol sa pagpapatupad ng cashless payment. Tingnan muna natin yung sistema. Diba? Is there a way to make it more efficient? Okay ba? Lahat ba ng barrier gumagana? Lahat ba ng RFID nababasa? Diba? Kasi kung may problema pa tayong gano'n at hindi pa halos perfecto yung sistema natin, baka hindi pa panahon para bigla-biglaan tayong mag-cashless. Para kay Secretary Dizon, anti-poor kung tatanggalin ng tuluyan ang cash payment para sa mga walang RFID na nakakabit sa kanilang mga sasakyan. Ang personal kong pananaw, and I've communicated this already to TRB, having a cashless system is not pro-poor, it is anti-poor. Ayon pa sa bagong transportation chief, ibinilin ni Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang implementasyon ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Partikular na dito ang may kaugnayan sa pagpapabuti ng transportasyon. The first thing he said, all these projects have to be fast-tracked. So, ang sinabi niya, unang-una, yung mga ongoing na, subway, kailangan niya, bilisan yan. Game changer yan para sa mga kababayan natin. Bukod sa subway project, nais rin ng Pangulo na mapabilis ang North-South Commuter Railway Project. Ayon sa kalihim, malaking hamon sa ngayon at kanyang tututukan ang right-of-way issue na nagpapabagal sa mga proyekto. Titignan naman ng kalihim kung posibleng maipatupad ang iba pang proyekto kabilang na ang EDSA Greenways. Yung matagal nang pinaplano at ADB funded na EDSA Greenways, yan dapat magagawa natin yan. Yan naman para sa ating walking commuters. Pag-aaralan rin niya kung paano mas magiging epektibo pa sa mga mananakay ang EDSA Bus Carousel. Pag pumunta ka abroad, ang bus system may oras. At ang bus, hindi yan pwedeng huminto dyan ng 5 hanggang 10 minuto sa bus stop. Bawal yun. Like, at most, 30 seconds lang yan. Kasi kailangan responsibilidad ng commuter na nandun on time kasi may oras yung bus. Sang-ayon ng kalihim sa privatization ng EDSA Bus Carousel, gaya ng ideya ni outgoing Secretary Jaime Bautista. Walang plano ang bagong DOTR chief na ipatanggal ang EDSA Busway. Ukol naman sa mas mabilis na paglalabas ng plaka ng mga sasakyan, lalo na sa motorsiklo, idedemandaan niya sa Land Transportation Office o LTO na aksyonan ng problema. Para sa akin nga, dapat ibalik yung binayad ng mga nagmumotor natin eh. Doon sa plaka, bayad yun eh. Isipin mo, bayad, tapos 10 years, wala ka pang plaka. Parang sobra naman yun. Diba? And I'm really gonna demand from the LTO that this be addressed right away. No, there's no reason. Kung kailangan magdagdag ng factory, dapat magdagdag ng factory. Batay sa datos ng LTO, sa ngayon aabot sa 9 million na motorcycle plates ang kanilang backlog. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.